Magandang araw! Welcome sa Values Education 10, Term 1, Week 12. Ngayong linggo, ating tatalakayin ang pagsasakilos ng mga sariling paninindigan sa karapatang pantao ng wasto at payapa. Para sa pamantayang pangnilalaman, natututuhan na mag-aaral ang pag-unawa sa sariling paninindigan sa karapatang pantao tungo sa makatarungang pamayanan. Para sa pamantayan sa pagganap, ito ang sariling paninindigan sa karapatang pantao tungo sa makatarungang pamayanan. Para sa layuning pampagkatuto, nakapagsasanay ng pagiging makatarungan sa pamamagitan ng patas na pakikitungo sa kapwa at pagsasaalang-alang ng makatwirang pagtatangi sa opinyon at saloobin ng iba. Naisasakilos ng wasto at mapayapa ang sariling paninindigan sa karapatang pantao tungo sa makatarungang pamayanan. At ang linanging pagpapahalaga ay ang pagiging makatarungan. Bilang baliktanaw sa nakaraang aralin, narito ang gawain na pagkumpleto sa graphic organizer. Magbigay ng pagpapaliwanag at halimbawa ng mga paraan ng paninindigan sa karapatang pantao tungo sa makatarungang pamayanan. Kumpletuhin ang talahanayan. Ibahagi ang mga kasagutan sa klase. Mga paraan ng paninindigan sa karapatang pantao. Una, pagpapalalim ng kamalayan ukol sa karapatang pantao. Pangalawa, pagsasalita at pagpapahayag ng boses laban sa mga paglabag. Pangatlo, pakikibahagi sa proseso ng paggawa ng polisiya at pagpapatupad ng batas. Pang-apat, pagkilos at pagtutulungan ng mga mamamayan. Mga pamprosesong tanong. Una, nahirapan ka ba habang isinasagawa ang gawain? Bakit oo? Bakit hindi? Ano pa ang iyong naunawaan sa nakaraang talakayan? Mahalagang malaman ang mga sariling paninindigan sa karapatang pantao upang makamit ang isang makatarungan at patas na lipunan ay kinakailangang isakilos sa isang maayos at mapayapang paraan. Ito ay nangangahulugan na ang aktibong pakikilahok at pakikipaglaban para sa karapatan at dignidad ng bawat tao ay isinasakilos sa paraang hindi gumagamit ng karahasan. Ang pagsasakilos na ito ay sumasaklaw sa iba't ibang pamamaraan at aktibidad na naglalayong protektahan, isulong, at itaguyod ang karapatan ng bawat individual. Sa halip na gumamit ng karahasan o agresibong mga hakbang, ang wasto at mapayapang pagsasakilos ay naglalayong magbigay ng positibong pagbabago sa pamamagitan ng edukasyon, kamalayan, dialogo at pagkakaisa. Narito ang mga hakbang at halimbawa kung paano ito maisasakilos. Una, pag-aaral at pagpapalaganap ng tamang impormasyon. Pangalawa, pagkilos sa pamamagitan ng mga organisasyon. Pangatlo, mapayapang protesta at advokasya. Pang-apat, dialogo at diplomasya. At panglima, ang paggamit ng media at social media. Pag-aaral at pagpapalaganap ng tamang impormasyon. Maging edukado tungkol sa mga karapatang pantao. Magbasa ng mga libro, manood ng dokumentaryo, at dumalo sa mga seminar. Mag-organisa ng workshops at seminars kasama ang mga eksperto at otoridad. Turuan ang komunidad tungkol sa kanilang mga karapatan at kung paano ito mapoprotektahan. Halimbawa, ang mga paaralan ay maaaring magdaos ng mga klase na tumatalakay sa Universal Declaration of Human Rights, UDHR, upang mapalawak ang kaalaman ng mga mag-aaral. Pagkilos sa pamamagitan ng mga organisasyon. Ang pakikilahok sa mga non-governmental organizations or NGOs na nagsusulong ng karapatang pantao ay isang mabisang paraan upang maisakilos ang sariling paninindigan. Ang mga organisasyong ito ay may sapat na karanasan at resources upang mataguyod ang mga advokasya sa mas malawak na saklaw.
Halimbawa, ang pagsali sa Amnesty International ay nagbibigay ng oportunidad na makabahagi sa mga kampanya at aktibidad na naglalayong protektahan ang karapatan ng mga tao sa buong mundo. Mapayapang protesta at advokasya. Ang pagsasagawa ng mga mapayapang protesta ay isa ring epektibong paraan upang maipakita ang suporta sa karapatang pantao. Mahalaga ang pagkakaroon ng koordinasyon sa mga otoridad upang masiguro na maayos at payapa ang mga aktibidad. Ayon kay Ruder noong 2023, ang matagumpay na protesta ng walang dahas ay nagsisilbing paalala na hindi kinakailangan ang karahasan upang magkaroon ng pagbabago. Sa istatistika, ang di marahas na pagkilos ay mas malamang na matagumpay sa pagdadala ng pagbabago sa institusyon kaysa sa halos anumang iba pang anyo ng taktika sa politika. Halimbawa, ang pag-organisa ng Candlelight Vigil para sa mga biktima ng karahasan at pag-aabuso ay nagpapakita ng pakikisa at nagdudulot ng kamalayan sa publiko tungkol sa nasabing issue. Dialogo at diplomasya. Sa halip na gumamit ng dahas, ang pakikipag-usap sa mga lider ng gobyerno ay isang mabisang paraan upang maiparating ang mga hinaing at mungkahi. Ang diplomatikong pakikipag-usap ay nagbubukas ng mga pagkakataon para sa konstruktibong pagbabago. Ayon sa artikulo ni Vardaki, naging mahalaga ang dialogo bilang paraan ng pagresolba ng mga alitan sa pagitan ng mga kasaping estado. Halimbawa, ang mga miyembro ng isang komunidad ay maaaring makipagpulong sa kanilang lokal na konseho upang talakayin ang mga kaso ng diskriminasyon at magmungkahi ng mga solusyon. Paggamit ng media at social media. Sa modernong panahon, ang social media ay isang makapangyarihang kasangkapan sa pagpapalaganap ng impormasyon at advokasya. Ang paggamit ng social media upang magtaas ng kamalayan tungkol sa mga isyu sa lipunan at kung paano ito nakakaapekto sa mga tao ay maaaring mag-udyok sa mga gumagamit na magbago sa kanilang sariling buhay. Halimbawa, ang isang vlogger na sumulat ng serye ng artikulo tungkol sa mga karapatan ng mga katutubo at ibinahagi ito sa social media ay makakatulong upang maipaalam sa publiko ang kahalagahan ng kanilang mga karapatan. Sa kabuuan, ang pagsasakilos ng sariling paninindigan sa karapatang pantao ng wasto at payapa ay naglalayong magdala ng positibong pagbabago sa lipunan. Sa pamamagitan ng edukasyon, mapayapang aksyon at pagkakaisa, ang bawat individual ay maaaring mag-ambag sa pagtataguyod ng isang lipunang makatarungan at pantay-pantay, kung saan ang dignidad at karapatan ng bawat tao ay ginagalang at pinapahalagahan. Ayon sa United Nations Charter, we, the peoples of the United Nations, determined to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small. Sa isang lipunang may iba't ibang pananaw at kultura, mahalaga ang katarungan sa pakikisalamuha sa kapwa. Ang patas na pagtrato at pagbibigay ng pantay na paggalang sa kanilang mga opinyon at pananaw ay nagpapalaganap ng respeto at pagtanggap sa bawat isa. Ito ay nagbubukas ng pintuan sa pagkakaroon ng matiwasay na komunikasyon at pag-unawaan na nagtataguyod ng pagkakaisa at kapayapaan sa lipunan. Ang pagkakaroon ng sariling paninindigan sa karapatang pantao ay naglalaman ng pag-unawa at pagtanggap sa mga prinsipyong nagtuturo sa atin kung paano tayo dapat makitungo sa isa't isa sa isang makatarungang pamayanan. Sa pamamagitan ng pagiging bukas sa mga pag-uusap at pagsasagawa ng wastong hakbang, natututo tayong ipaglaban ang mga karapatan ng iba at mangibabaw laban sa anumang anyo ng diskriminasyon at pang-aabuso. Ang pagbibigay ng paggalang sa dignidad ng bawat tao ay nagpapalakas sa ating pagkakaisa bilang isang lipunan na nagpapahalaga sa katarungan at pantay-pantay na pagtrato. Sa ganitong paraan, nakatutulong tayo sa paglikha ng isang mas maayos at mapayapang kapaligiran kung saan ang bawat isa ay may kakayahang lumago
at makibahagi ng walang kinikilingan at walang kinatatakutan. Bilang gawain, narito ang paggawa ng sawikain o slogan. Bumuo ng isang sawikain or slogan na naglalahad ng napulot na aral mula sa naging talakayan tungkol sa mga paninindigan sa karapatang pantao. Maglagay ng mga simbolismo o mga larawan na may kaugnayan sa nabuong slogan. Narito ang pamantayan sa pagbibigay ng puntos. Hanggang dito na lamang. Kita tayo sa susunod na aralin.